Topic po natin ngayon, baradong ugat sa leeg. Okay? May tinatawag na carotid artery disease or carotid artery stenosis. Delikado po to. Merong 5%, bagong topic po to. 5% ng tao, hindi nila alam, barado na itong carotid artery. Ano ba tong carotid artery? Actually, pwede mo sabihin ito isa sa pinakamahalagang artery. Ito yung dalawang malaking artery dito, mula sa puso, umaakyat dito. Mararamdaman nyo yan, pwede nyo kapain, pero isang kamay lang, may pulso siya dito, sa angle ng jaw. Ayan, no? So, galing sa puso, pag bomba, umaakyat yung dugo, papunta sa utak. Pag nabarahan yan, delikado. Hindi nga pwede mabarahan ng 15 seconds yan eh. Let's say, pag may sinakal, ayan, no? Pag nabarahan to, magko-collapse, mahihimatayin. So, merong mga tao, pwedeng magbara yung carotid artery, yung daanan niya, yung tubo. Pag nagbara yan, pwede ma-stroke at magkaroon ng problema, hindi magalaw ang kamay, hindi na makalakad, hindi na makasalita. Ang carotid artery, ito po yan, pumupulso yan. Trabaho niyan is-supply para magalaw natin yung trabaho ng utak, igalaw ang kamay, pakiramdam sa kamay, sa paa, pag-iisip, pagsasalita. Ano ang risk factors? Bakit nagbabara itong carotid artery? Pwede siya magbara, tinatawag na atherosclerosis, di ba? Kung sa puso nagbara, heart attack. Pag sa utak, stroke, di ba? Dito pwede rin magbara dito sa daluyan. Okay? Ano ang risk factor? Sino yung mga nagbabara sa leeg? Pwede sa edad, mas matanda, mas nagbabara. Smoking, malakas manigarilyo. Yung mga may high blood, mas mabilis kumipot yung daanan. Mataas ang cholesterol, mahilig sa fatty foods. May diabetes, obesity, overweight, kulang sa exercise, at may family history. Ano ang sintomas? Paano mo malalaman kung may bara ka? Actually, nalalaman niya ng doktor. Kung yung doktor may stethoscope. Pag may stethoscope, hindi lang puso pinapakinggan namin. Ako po, internist and cardiologist. Ginagawa namin yung stethoscope, nilalagay namin dito. Okay, kabilaan. Pag may sumisirit na sound na pag may sumisirit dito, ibig sabihin, barado siya. Parang sa straw, pag masikip yung straw, pag binoblow mo, sumisipol siya. Kasi masikip yung daanan eh. Pag sumikip yung daanan, tutunog yan. Pag tumunog yan, ibig sabihin barado. O pag barado, pwede mo na pa-carotid ultrasound. Ilang percent bara? 50% bara, 70% bara, 90% bara. Isa lang ba bara? Dalawang bara. Actually, si dating President Fidel Ramos, barado itong carotid niya eh. Kaya nga, pag nakikita nyo, lagi siya nakabarong open. Ayan, no? Hindi siya nagne-necktie na coat and tie. Kasi pag naipit yan, may bara dito, delikado. Pwede siya ma-stroke. So, merong carotid ultrasound, may Doppler dyan, may magnetic resonance angiography, meron din cerebral angiogram para makita yung barado. Anong sintomas? Bukod sa naririnig, meron bang mararamdaman? Actually, wala. Ang sintomas ng carotid artery disease, carotid artery stenosis, pag na-stroke na. Pag na-stroke na o na-mini-stroke, ang tawag sa mini-stroke, transient ischemic attack, doon mo lang maralaman, ay barado pala yung dito sa carotid ko. So ano yung sintomas ng stroke or mini-stroke? Biglang nang labo ang paningin. Bigla kaya nga stroke eh. Biglang nanghina yung kamay o paa, one side, biglang namanhid yung kamay o paa, biglang hindi nakalakad, biglang nabulol, biglang sumakit ng ulo, yun po. Pag within 24 hours, gumaling at nawala yung stroke, lumakas ulit yung kamay mo, ibig sabihin, dumaloy ulit yung dugo, dumaloy. So, tawag doon, transient ischemic attack. Pero mag-iingat, pwede pa rin ma-stroke ulit. Okay? Anong gamutan natin dito sa mga barado? Okay? Pag barado to, syempre, kailangan natin ng gamot sa high blood para hindi siya masyadong sumikip din. Gamot sa high blood kung high blood. Gamot sa diabetes kung diabetic. Gamot sa high cholesterol kung mataas cholesterol. Kasi yun ang nagko-contribute sa
sa pagbabara ng ugat sa carotid, sa puso at sa utak. Meron din gamot na pampalabnaw ng dugo, itong mga aspirin, mga clopidogrel, mga Plavix, meron ding warfarin, Coumadin, meron pa ibang pampalabnaw para hindi mabilis magbuo. Kasi kung masikip yung daanan, baka magbuo yung dugo. Other lifestyle factors, pwedeng tigil sigarilyo, control ang blood pressure, blood sugar, healthy diet, bawas timbang, at tigil din alak. Merong mga surgical operation, may surgery yan. Actually, pag nagkaroon na ng stroke, nakita sa carotid Doppler na ultrasound, barado to, may surgery na parang kinakayo, tinatanggal yung bara. Carotid endarterectomy. Ginagawa to after a stroke. Meron din carotid artery stenting, nilalagyan ng parang kalso, pero ito mga surgical procedure. Meron pa tayong mga bawal gawin. Kung meron na kayong barado, kung duda nyo, barado na yung mga ugat dito, ano magagawa? Dapat maluwag na lagi yung baro. Okay? Iwas na masakal. Iwas masakal yung leeg. Iwas sa biglang tingin sa mataas. Pwedeng ganyan tingin lang, wag yung sobrang taas. Kasi pa na-stretch yan. Na-stretch yan, nababanat. So pag nabanat, baka mag-collapse kayo eh. So sudden taas, tingin sa baba, okay. Sudden kaliwa, kanan, ingat. Delikado hyperextend. Ingat sa paggalaw ng ulo. Minsan yung mga barbero, iniikot. Sa chiropractor, safe naman. Pero minsan takot din ako sa chiropractor. May nangyari, nangyari to sa kaibigan kong doktor. Yung pasyente niya, nagpapa-shampoo. Diba? Gupit tayo, shampoo. Yung pang shampoohan, nakahigang gano'n, no? Nakahiga siya shampoo. Tapos ginawa nung hairdresser, inikot-ikot yung ulo niya habang sina-shampoo. Ay, na-hyperextend to. Napunit. Napunit yung artery niya dito. Merong artery dito. Actually, may vertebral artery pa rin sa likod. Napunit yung vertebral artery. So, ingat sa mga manipulation sa leeg, ha? Napakahalaga niyan. So, sana po natuto kayo nitong baradong ugat sa leeg. Delikado to pag hindi gagamutin at yung mga bawal gawin, tinuro na po namin sa inyo. God bless.